Okay po, sige, tayo na po tayong lahat. At purihin muna natin ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Purihin natin ang Diyos na napakabuti. Purihin natin ang Lord na hindi kailanman nagkukulang sa atin. Puri ka namin, Lord, pinatos namin. Ila ka namin sa oras na Lord. Wala kami ibang gagawin kundi purihin ka, pasalamatan ka at kapilain ka, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sige po, tayo po na yung manalangin. Purihin ka namin, pinasalamatan sa gabi ng Panginoon at binigyan mo lang kami ng privilege, Panginoon, para magkatingkol at magpapuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa protection, sa mga pinahintulot mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ano man ang aming mga pagkukulang pagkakasala na nagagawa sa iyong harapan. Pagkakasalan malaki o maliit, sinasadya man ito, Panginoon, hindi. Kung hindi po kami, Panginoon, ang kapatawaran sa iyong Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At alam po namin, Lord, na ngayon pala, pinatawag na ang bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, sa dakong ito, aming itinapaboy, pinalalayas, na lahat ng mga espiritu na hindi mo kalukutan, Panginoon, espiritu na walang ganang pakikinig ng iyong mga salita, espiritu ng pagkaano, ay aming pinalalayas ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Wala po kami ibang pinaanyayahan kundi ang Santong Espiritu na patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Pusin mo po kami, Panginoon, habang kami makikinig ng iyong mga salita. Dinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga isipan na lahat ng aming mapapakinggan ng mga salita mo ay tumigo sa aming puso at isipan na mayroong pagsusunod sa iyong katulad, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ibabago, Panginoon, ang aming teacher, Panginoon, Sister Cora na magtutulong ngayon. Ibabago po siya, Lord, sa pinakamababa. Hindi ko siya makita kundi ang iyong kapangyarihan. Masabi ko, Panginoon, ang nararapat na ay ituro niya sa amin sa kanyang Panginoon. Kaya, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge na lahat, Panginoon, na aming mapapakinggan ay aming maisakatuparan, Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala ka dito, Lord. Ano mang hadlang sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Aming pinaapalis ito, Panginoon, at alam po namin, Lord, na wala akong imposible sa iyo, Lord. Dalhin po sila dito sa dahil ito para sama kami na makikinig sa iyo mga salita. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Kayo naman, Panginoon, alam po namin na tagumpay na ang iyong gawain. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas lamang sa iyong dakila at makapangyarihan ng pangalan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Po, tayo po may umawit sa Lord. Hindi po, patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Yeah.
habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo, iaalala habang buhay. Pupurihan ka habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo, habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalala. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ikapapalit, pagkat sa mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ikapapalit, pagkat sa mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yan, mahal na mahal po natin ang Lord. Yan, dapat ganun po. Yan, sabi po basa po muna tayo sa ating teksto. Sa Efeso 3, verses 17 to 19, ang sabi po dyan, naway manaan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila, kung ano ang luwang, haba, taas at lalim ng pag-ibig ng Kristo, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Paspasan ng Lord ang kanyang mga salita at pwede na po kayong makaupo. At paspasan din tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral sa gabing ito. Po, maunawaan natin, maramdaman natin ang pag-aaralan po natin sa gabing ito. Ayan, 17 days na lang. Ano na po? Pasko na. Ayan, kahit may pandemic, hindi po yan mapipigilan. Sabi nga po, ang Pasko ay tuloy na tuloy pa rin kahit na ganito yung sitwasyon natin. Kaya lang, syempre, kakaiba ngayon kaysa sa mga dating pagdiriwang, di po ba? Kasi before talagang marami ang nagdiriwang ng bonggang handaan. May mga family reunion, maraming pagkain, mga umaapaw na pagkain, inumin, di po ba? May mga ganyan, may mga gift-giving, parties, kabi-kabilaan. Pero ngayon, marami po ang nalulungkot dahil hindi na po na magagawa yung ganong klaseng pagdiriwang o pagkunita ng kapasuhan. Hindi na po. Dahil nga po sa mga protocols. Maraming protocols na dapat tayong sundin. So, ganun din po ba yung nararamdaman natin? Nalulungkot din ba tayo dahil hindi po tayo makakapagdiwang ng Pasko? Ayan. Kaya tuturo po sa atin ng Panginoon ngayon na i-remind po ng Panginoon sa atin na ang Christmas is all about His marvelous love. So, yan po, hindi po yung mas maraming handa, mas maraming pagkain, mas maraming regalo, yun po. Hindi po yun ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kundi ang sabi po sa lesson po natin ngayon, the marvelous love. Ayan, yan po. Yung the marvelous love. Yung ibig sabihin, ang kamangha-manghang pag-ibig ng Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. So, ang tanong po, what is marvelous in Jesus' love? Ano nga ba yung kamangha-mangha sa pag-ibig ng Panginoong Jesus sa atin? Bakit siya kamangha-mangha? Anong nakakamangha sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Number one,
Ang mangha-mangha kasi it is limitless. Pag sinabing limitless, wala pong hangganan. Walang boundary ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi kayang sukatin kahit sino. Pero ang maganda, sa pag-ibig ng Diyos, kaya niyang abutin ang kasuklok-sulukan ng mundo kasi nga limitless. Kaya niya pong maiparamdam kahit kanino ang kanyang pagmamahal. Sabi nga sa Awit 103 verse 11, Awit 103 verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos may tawag sa kanya. Amen. So walang pwedeng makasukat ng agwat or between heaven at saka ng lupa na po. Walang makakasukat niyan. Ganon daw po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang pwedeng, walang makakasukat. Kasi nga, limitless ang pag-ibig ng Panginoon. Ganon ka-great, ganon ka-marvelous, ganon ka-mangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa awit, Psalms 108, 3 and 4. Psalms 108. Psalm 108, I will praise you, O Lord, among the nations, I will sing of you among the peoples. For great is your love, higher than the heavens, your faithfulness reaches to the skies. Ayoko, di ba? Yun daw yung for great is your love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon para daw among the nations, para sa lahat ng mga bansa, para sa lahat ng mga tao, po, higher than the heavens. Bakit may S yung heavens yan? Kasi there are 3 heavens. Ano po yung 3 heavens na yan? Una, yung nakikita natin. Diba? Pag sinabi natin yung langit, tuturo po natin yan. Pangalawa po, yun yung kinaroroonan ng mga planeta. Yun yung second heaven. At yung third heaven, kung saan naroon ang luklukan ng Diyos o ang kingdom of God. Ganon po. Kumbaga, ganon kataas, hindi na nga natin kayang abutin yung sky eh. Sobra-sobra pa dun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ako. Pero minsan tayo mga tao, sino lang naaabot ng pag-ibig natin? Yung kasamahan lang natin kumisan, yung malalapit lang sa atin, yung mga nakikinabang lang sa atin, yun po yun. Kung sino lang yung nakakatulong sa atin, kumisan yun lang yung mahal natin. Pero ang Diyos hindi po. Mahal niya po. Wala pong hangganan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Po. Pangalawa, ano pa daw po ang marvelous love ng Lord? It is overflowing. Yan, nakita niyo po yan, tubig na yan na talagang umaapaw, tumatapon, umaagos. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Laganap siya kahit saan, kahit kanino. Nag-overflow ang pag-ibig ng Diyos. Wala po siyang racial discrimination. Hindi po yung mga, ito lang ang mamahalin ko, yung iba hindi. So hindi po. At ganito lang yung pag-ibig na bibigay ko sa iyo. Sa kanya marami. So hindi po ang Lord po talagang laganap, sagana, overflowing ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Awit 119:64a. Awit 198 verse 64a. Ang laki ng pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Diba? Ano daw? Paano? Laganap saan? Sa daigdigan. Buong daigdig. Kaya-kayang mahalin ng ating Panginoon. Nag-overflow sa lahat ng creation niya. Hindi lamang po basta sa tao, kundi maging sa kalikasan, maging sa mga hayop, maging sa mga puno. Ganyan, kaya overflowing eh. Di po ba yung mga halaman, nagbubunga yan sa kapanahunan. Sino ba nag-aalaga yan? Yung mga lalo na yung nasa forest, di po ba? Yung mga nasa kabundukan. Hindi tao nag-aalaga, ang Diyos nag-aalaga. Paano niya pinapakita niya na talaga mahal niya lahat ang kanyang nilikha, maging ang mga hayop sa kagubatan. Siya po yung nagmamahal at nag-aalaga sa mga ito.
Kaya patuloy na nabubuhay kasi lahat ng nilikha po niya ay mahal niya. Siyempre, lalong-lalo na po tayong mga tao, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya tama lang yung kinanta natin na dapat mahal na mahal din natin ang Lord. Bakit po? Kasi tayong nilikha ng Lord according to His image. Tayo po yung kalarawan niya. Hinilikha tayong kalarawan ng ating Panginoon. Kaya special na pagmamahal ang binibigay sa atin ng Lord. Overflowing. Na kahit tayo nagkakamali, kahit marami tayong pagkukulang, kahit nagkakasala tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ganon po ang pagmamahal ng Lord. Overflowing. Kaya binigay niya yung 1 John 1:9 diba? Para ipakita na kaya niya magpatawad, basta hihingi lang tayo ng tawad sa Kanya. Ganun po, magmahal ang ating Panginoon. Sabi sa awit 145:8 and 9. Awit 145, verse 8, o itong si Yahweh ay puspos ng pag-iintig at hipos ng labat, ganaya at magalit at pag-ibig na hindi makukupat. Verse 9, siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatanggap. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Amen. Diba? Sa kanyang nilikha, lahat ng nilikha niya, wala siyang tinatangi at mamamalagi. Yun po yung maganda doon sa pag-ibig ng Panginoon. Malayo lang siya magalit, pero yung pag-ibig niya hindi kumukupas. It is overflowing. And number 3, ano pa daw po? Bakit marvelous ang pag-ibig ng Diyos? Because it is viable. Viable meaning po, yung pag-ibig ng Diyos is for everyone, for everything, everywhere, applicable sa lahat. Yun po ang ibig sabihin ng viable. Ibig sabihin, mula sa pinuno hanggang sa pinakaaba, mahal ng Diyos. Mula sa mga professionals hanggang sa hindi professionals, ang mahal ng Diyos. At believers and non-believers, ang mahal ng Diyos. Kumikilos yung pag-ibig niya sa lahat ng tao. Kahit po siya talagang makasalanan, kahit na masamang tao, minamahal pa rin po yan ng Diyos. Sabi po, tignan po natin ang sabi sa Matthew 5:45b. Okay, 5:45. Sapagkat pinasikitan niya ang araw ng mga magsama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Amen. O diba, napakabuti ng Panginoon. Ganun po yung pag-ibig niya po. No? Yan yung viable na kahit ano yung katayuan natin sa buhay, kahit gaano daw yung kasama, diba, pinapaulan niya, pinapasikat niya yung araw. Hindi yung parang, ito yung mga anak ng Diyos, dito lang uulan, dito lang sisikat ang araw. So, hindi ganun ang Lord. Pati nga po sa masasama. Ito po. Sabi niya, diba, pinapapatak niya yung ulan, pinasisikat niya yung araw sa masasama at sa mabubuti. Kasi nga po, yung kanyang pagmamahal ay viable for everyone. It is unconditional. Po. Yun po yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po niya binigay ang kanyang bugtong na anak sa atin. Kaya may Pasko, di po ba? Dahil ibinigay niya yung bugtong na anak. Pagpapakita lamang na mahal niya lahat ang tao at ang pagmamahal niya ay para sa lahat. Basahin po natin ang John 3:16-17. 1:3. 16. 1:3:16-17, verse 16. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Binigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Amen. So, ganun po, diba? Na wala po siyang pinipili. Lahat po, mahal niya. Lahat gusto niyang maligtas. Hindi pumunta ang Panginoon Jesus dito para hatulan tayo, para parusahan tayo, kundi para iligtas tayong lahat.
Yan po yung purpose. Bakit nagkaroon ng Pasko? Bakit meron tayo pinagdiriwang na Pasko? Kasi nga po, ayaw niya na may makahamak sa kanyang mga nilikha. Yun po yun. Tignan natin sa 2 Peter 3:9c. Anong sabi? Dalawang Pedro 3:9. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ang makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo pahamak. Ayun. Ayaw niyang may makahamak sino man sa atin. Ayaw niyang sino man ay may mapunta ng impyerno. So tayo na po yung may choice kung tayo yung gusto natin sa impyerno. Pero ang Diyos ayaw niya. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon kaya hindi pa siya bumabalik para daw makapagsisi at pagbalik loob sa Diyos para lahat, happy, lahat, punta ng langit. So yun po yung design ng Lord para sa ating mga tao na nilikha niya. Ayan. And number 4, ano pa daw po? Bakit marvelous ang love ng Lord? Because it is eternal. Yan po yung maganda. Eternal. Walang katapusan. Ano man ang mangyari, mahal tayo ng Lord. Hindi nawawala because His love is forever. It is eternal. Sabi sa Romans 8:35, 38 to 39. Okay, verse 35 and 38 at 39, verse 36 to 35, walang makakapaghiwalay sa ating pag-ibig dito. Kahit dumanas tayo ng mga pagsubok, pagkita, utong, kawalan, pag-angalit o maging kamatayan. Verse 38, at natatiyak ko na walang makakapaghiwalay sa ating pag-ibig dito, na ipapagod sa atin. Ang magiging sa ating maging naman tayo ng buhay at maang ito at makapangyarihan ng Espiritu ang pagbubuhay ng mga pinahanggang ang mga kapangyarihan. Verse 39, ang mga nasa itaas at mga nasa ibaba o ano mga bagay sa buong buhay hindi makapaghiwalay sa ating. Amen. Napakaganda po niyang verses na yan. So, alin po dyan ang pinagdadaanan po natin? Tayo ba ay naihiwalay sa ating Panginoon pag tayo ay dumadanas ng pagsubok? Sa Panginoon, hindi. Pero tayo po, kumisan ang nawawala pag tayo ay dumadaan sa pagsubok, paggutom, kawalan, yan po, yan. Kaya sabi, ang Panginoon, hindi. Lahat ng yan, hindi kaya tayong ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yun po yung maganda sa ating Panginoon. No one and nothing can separate us from the love of God. Maraming beses, sabi ko kanina, tayo po yung talagang nagkukulang. Ang Lord kahit kailan hindi nagkukulang. Sabi nga niya, walang makakapahiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos. Pero tayo, madalas tayo nagkukulang yung pagmamahal natin sa Panginoon, no po? Dahil nga po sa mga pagkakamali natin, dahil sa mga personal na bagay na akala natin, napapabayaan tayo ng Lord, di ba? Pero ang Diyos hindi po. Kaya ngayon talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinakita sa atin sa 4 na bagay lang na yan na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya tayo naman po yung aalamin natin kung paano po ba. How to pay God's limitless. Paano natin mababayaran yung limitless love ng Panginoon? Paano natin mababayaran o masusuklian? Hindi natin kayang bayaran, suklian or magantihan yung overflowing, yung viable, and eternal love ng Panginoon. Bakit naging eternal? Litless and wrong. Eternal lang yan. Eternal love ng Panginoon. Ayan, diba? Limitless, overflowing, viable, eternal stands for love. Paano natin masusuklian yan? Sige po. Yun yung next na tanong natin. How to repay God's love? Number 1, paano natin marirepay? Number 1, live for the Lord. Yan yung number 1. Live for the Lord. Mabuhay na po tayo para sa Panginoon. Bakit? Inoffer na po ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang buhay sa atin. Namatay na siya para sa atin.
Bakit niya ginawa? Kasi mahal niya tayo. Diba sabi nga kanina, ayaw niya mapahamak tayong lahat. Kaya siya pumarito sa lupa para tayong lahat ay maligtas. Kaya nararapat lang naman na i-offer naman natin yung buhay natin para sa Panginoon. Diba? Sabi gero kanina, diba? Sa kinanta natin, iaalay natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. So, dapat ganun po tayo. Dahil binigay niya na yung buhay niya para sa atin, dapat lang na ibigay din naman natin yung buhay natin para sa Panginoon. Hindi yung konting oras lang yung binibigay natin sa Lord, hindi yung konting panahon kung kailan lang natin gusto. Di po ba? Hindi po ganun ang pagmamahal. Pagmamahal talagang andun po yung kagustuhan natin na palagi po na makadalo sa bawat gawain o sa makapag-contribute sa bawat gawain, kung ano yung kailangan natin sa iglesia, makatulong tayo, yun po yung pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi nga sa Galatia 2:20, Galatia 2:20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay ko ni Kristo. Ang nabubuhay sa akin, at habang ako ay nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalangin sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. ayun di ba? Paano na daw tayo kung nabubuhay tayo? Para kanino? Para sa Panginoon na dapat. Kasi nga po, siya ginawa niya na yun Binigay niya na yung buhay niya dahil mahal niya tayo. Inalay niya na yung buhay niya para sa atin. Kaya nararapat lang na ialay din natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Mamuhay na po tayo para sa Panginoon, hindi lang para sa sarili natin. Kaya tayo nabubuhay. Dahil bakit ba tayo nabubuhay? Dahil sa Panginoon, di po ba? Hindi niya tayo bibigyan ng hininga, mabubuhay ba tayo? Hindi. Kaya nabubuhay tayo dahil sa Panginoon. Kaya dapat lang na maibigay din naman natin yung buhay natin para sa Kanya, para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian, to give glory to the Lord. Sabi sa Pilipos 1:20-21. Pilipos 1:20-21, verse 20. Ang aking pinakalan natin na inaasahan ay huwag na kong magkulang sa aking tungkulin. Kung di magkaroon ako ng lahat ng loob sa lahat ng panahon upang ang buhay ko, namamatay, mabigyan ko ng karangalan sa Kristo. Verse 21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay na hindi ko ibig. Pakinabang ang pagkamatay. Amen. Ganun po si Paul, kung paano niya binigay yung buhay niya para sa Panginoon. Para sa kanya, mabuhay, mamatay para sa Panginoon. Ganun po yun. Ang daw ang pinapakanais-nais niya at inaasahan, yung huwag siyang magkulang sa kanyang tungkulin. Dapat ganun po tayo. Every time na alam natin na ibigay ko yung the best para sa Panginoon. Na pag tayo naglilingkod, na ibigay ko yung the best na paglilingkod sa Lord. Sa pag-attend natin, nabigay ko yung the best na pag-attend. Hindi po, kumisa, nandyan tayo, pero yung isip po natin, wala po dyan. Minsan lumilipad, tagal-tagal ni Sister Cora, tagal-tagal ni Pastor, magluluto pa ako, maglalaba pa ako, mga ganon. So, dapat hindi po, diba? Kaya nga, live for the Lord. Pag siya na po yung pinapamuhay po natin, mararamdaman po natin ng Panginoon yan. Mararamdaman natin dahil sa yung pagmamahal niya ay nananatili sa atin. Eternal yung pagmamahal niya, kaya dapat lang po na maramdaman din naman niya na mahal natin siya. Ayun po. Malulugod natin ang Lord at maluluwalhati siya pag ganyan po. Yung buhay natin, siya po yung bakit tayo nabubuhay para sa Panginoon. Ayan. Pangalawa, paano pa daw po natin masuklian ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Observe carefully the command of our Lord. Ibig sabihin ng observe, hindi lang yan titignan, hindi lang yung babasahin, kundi ipamuhay, follow, sundin, mabuti ang utos sa Panginoon. Kasi mahal natin siya. Di ba ba katulad ninyo, lalo na yung mga magulang, bakit sinusunod ninyo yung mga anak ninyo sa kung ano yung gusto, kung ano yung hinihingi? Kasi mahal nyo, di po ba? So, ganoon din po. Dahil mahal natin ang Diyos, dapat sinusunod natin ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 26:16, Deuteronomy 26:16,
The Lord your God commands you this day to follow the decrees and laws. Carefully observe them with all heart and with all your soul. Ayun, di ba? The Lord your God commands you this to follow the decrees and the laws. Command talaga, inutos talaga sa atin ng Diyos na i-follow or sundin ang kanyang mga laws, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas. Dapat daw paano? Carefully. Carefully. Paano? With all our hearts, with all our soul. Ganun po yung gusto ng Panginoon na pagsunod po natin sa kanyang mga utos sa atin, buong puso, buong kaluluwa, hindi na pipilitan lamang po tayo, hindi na itutulak lang tayo pag tayo po ay dadalo, kundi talaga, kaya ako nandito kasi mahal ko ang Diyos. Kaya ako nandito kasi gusto kong maglingkod sa Panginoon. So dapat ganun po tayo. Kasi nga po, ano ba yung greatest command ng Panginoon sa atin? Dalawang napakahalagang utos ng Diyos na dapat na susunod po natin. Sabi sa Marcos 12:29 to 31. Marcos 12:31, verse 29. Sabi sa Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel ang aking Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Verse 30, pili mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Verse 31, ito naman ang pangalawang piliin mo, yung kapwa gaya ng sa iyo. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Amen. Amen. Sabi nga doon sa kinanta natin kanina, di ba? Kailan may hindi kita ipagpapalit. Kasi nga po, ang pag-ibig sa Panginoon dapat buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. So yun po yung nararapat na pagmamahal natin sa ating Panginoon. At ang pangalawa ay ang pag-ibig natin sa kapwa. Tulad daw po ng kung paano natin minamahal yung ating sarili, dapat ganon din po tayo nagmamahal po sa ating Panginoon. So yun po yung utos sa atin. Dalawang utos lang po yan, di ba? Pero pag nasunod po natin lahat yan, nasunod po natin yung 10 Commandments ng Panginoon. Kasi syempre, pag mahal natin yung kapwa natin, hindi natin gagawa ng masama. Di po ba? Kaya nasusunod po natin lahat ang utos ng Panginoon. At ano pa ang sabi sa 1:13, 34 to 35? 1:32, 31, and 35. Verse 34, isang bagong utos ang ibigay ko sa inyo. At ibigan kayo, paano pinigin ko kayo. Gayon din naman ang ibigan kayo. Verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yun, di po ba? Yun yung kanina sabi, ibigin mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili. So, hindi naman po pwedeng one-sided lang. Na tayo lang yung nagmamahal, ikaw lang yung nagmamahal. Paano naman yung minamahal natin? Mahal din ba tayo? So, tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat pare-pareho, may chain reaction. Lahat po tayo dapat, we love each other. Ganun po yun dapat. Mahal natin ang isa't isa kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Wala pong naiitsapwera na hindi lang yung, ito lang yung mahal ko kasi siya lang yung nagmamahal sa akin. So, hindi naman po pwede gano'n. Dapat nga, mahal po natin ang bawat sa atin no matter what. Diba? Sabi, kailangan, hindi pagka kasi nasasaktan natin ang kapwa natin, sino sinasaktan natin? Ang Lord. Di po ba? Kaya ang utos ng Panginoon, kahit nga yung mga umaaway sa atin, kahit yung mga umuusik sa atin, yung nagpaparatang sa atin ng mali, sabi dapat mahalin din po natin eh. Bakit? Nilikha yun ng Diyos eh. Di po ba? Pare-pareho tayo nilikha ng Diyos, tsaka tayo din naman nagkukulang eh. Tayo din naman nagkakamali, tayo din naman nagkakasala sa ibang tao eh. Di po ba? Kaya dapat pare-pareho lang po. Dahil hindi naman sila yung enemy natin. Kahit ano pa sabihin na inaaway tayo, hindi pa rin sila yung enemy natin. Kung natatandaan niyo po yung preaching po ni Pastor Ludwig, diba? Hindi siya yung enemy. Si Satanas po ang kalaban natin, hindi po yung kapwa natin. Yung kapwa natin kailangan nating mahalin para
lalo na yung mga masasama, di ko ba? Paano natin sila madadala sa Panginoon kung i-hate natin sila at i-pera natin sila sa buhay natin. And one thing, bakit daw po natin kailangan mahalin ang ating kapwa? Ano sabi sa verse 35? Makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ayan. Pag katulad niya, kayo lang dyan. Baka mamaya meron pang magkakaaway dyan. Meron pang hindi ko kayo mahal, hindi ko kayo bate. So, dapat walang kung ganon. Di ko ba? Kasi nga po, yun ang magpapatunay na maalagad tayo ng Panginoon or followers tayo ng Panginoon pag mahal po natin ang isa't isa. Ayan. And number 3, paano pa natin masuklian ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Value our vows to the Lord. Ayon. Pahalagahan po natin yung ating mga pangako, ating mga ipinanata, ating mga isinumpa, yan, gaya niyang mga kamay na yan. Ano po yan? Nung ikinasal po sila, di ba? Nag-vow sila na hindi sila paghihiwalayin. Ang kamatayan lang yung pwedeng maghiwalay sa kanila. So, totoo po ba yan sa iba? O baka naghanap na ng iba? So, hindi po. I-value natin yan. Kung ano yung sinumpaan po natin, dapat po pangatawanan po natin. Pahalagahan po natin. Kasi lahat ng lumalabas sa bibig natin, naririnig ng Panginoon. Alam ng Panginoon lahat. Ito po. Kaya wala po tayong maitatago. Yes. Sabi nga po sa bilang 30 verse 2. Kung kayo namangata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain, kailangan tugin ninyo ang bawat sumpang binitawan. Ayan. Kailangan daw sundin natin, tuparin kung ano man yung sumpa o ano man yung pinangako natin sa Panginoon o sa kapwa natin. Kasi sa kapwa natin, di ba, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, sa Lord mo yan ang ginawa eh. Nangako ko sa kapwa mo na, katulad no, sa mag-asawa, pinangako mo na hindi mo siya papalitan. Hindi, kahit anong mangyari. Pero pag sinira mo, sa Diyos ka mananagot. Sa Diyos tayo mananagot. Kasi nga po, kailangan daw nating tupdin, kailangan ng tuparin, kailangan nating gawin bawat sumpang binibitawan natin. Kasi bakit? Ang Panginoon kahit kailan di nagkulang sa atin lahat ng pangako niya. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:20, all His promises are yes. O tapos tayo, hindi, di ba? Tayo, hindi, pero gawa tayo ng pangako, di ba? Ang dami-dami mga Christian sa ganyan na magpapapray. Sabi niya, magbabaw siya, magpapromise siya na, Lord, gumaling lang ako, maglilingkod ako. Gumaling naman, siyempre, pinagaling ng Panginoon, pero nasaan, naglingkod pa. O meron nagsasabi, Lord, magta-tithe na ako, tutulong ako sa church, magkatrabaho lang ako. Nag-pray, nagkatrabaho, walang tithe, walang offering, walang tulong, nawala din, pati yung pinag-pray. So yun po di ba? Nasa na po yung mga vows sa Lord. So dapat hindi po, dapat kung ano po yung ipinangako natin, dapat tutupid po natin. Meron marami, gustong-gustong nangungutang, mga ngako yan. Siyempre, pag nangutang, di ba? Kahit isang buwan lang, babayaran na kita. Pero, ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi pa nabayaran. Yan. Kaya po, anong gusto ng Panginoon? Recall natin. Meron ba akong napangakuan? Meron ba akong sinabihan na ganito, gagawin ko ito sa iyo? Fulfill po natin and settle all our vows. Yan, isettle po natin para hindi po tayo managot sa Panginoon. Dahil sabi sa Kawikaan 2025, Kawikaan 2025, bago mangako sa Diyos ay hindi pang mabuti para hindi ka magtigil sa bandaw.
Tama. Very good na very good yan, di ba? Kaya sabi ko sa mag-asawa, bago ka pumasok sa karelasyon mo, bago mo siya pakasalan, isipin mo mabuti. Kasi baka mamaya magsisi ka, bandang huli na, hindi pala siya mahal ko. Ay, dapat hindi po. Kaya pag mangungutang po tayo, syempre siguraduhin natin may babayad tayo. Hindi po pwede mangungutang ka. Alam mo na wala ka naman trabaho, di babayad mo. Di po ba? Kaya dapat gano'n daw po. Isipin mo munang mabuti. Bago ka mangako. Mas maganda siguro kung alam mo namang wala ka ibabayad, manghingi ka na lang. O, di ba? Huwag na mangako. Kung gusto mo talaga na tumulong sa church, tumulong sa kapatid, huwag ka nang mangako. Gawin mo na lang kung meron ka. For example, pera, di ba? Ay, kapatid, pag nagtatrabaho ko, pag nagkapera ako, bibigyan kita. Huwag mo na sabihin. Pag meron, bigyan mo na lang. Kasi nga, pag nangako po tayo, magsisisi tayo. Bakit pananagutan po natin bawat lumabas sa bibig po natin na hindi natin ginawa. Kaya po, mag-isip-isip po muna tayo bago tayo mangangako. Kasi nga po, ang Lord, kailanman hindi siya nag-fail, hindi siya, hindi po siya, sa lahat ng pangako niya, tinutupad po niya. Kaya dapat ganun din po tayo, ma-spiritual man yan o ma-personal matters man yan lang. Dapat ang pangako po natin, nagiging faithful tayo, nagiging truthful tayo dahil mahal po natin ang kapwa natin. And number 4, na paano natin ma-repay, paano natin magantihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, endure for the Lord. Ayan. Ano po ba tayo nag-endure sa Panginoon? Paano ba tayo nagtitiis? Ito po, kung may mga sufferings tayo, nakakapag-endure pa ba tayo para sa Panginoon? Alalahanin po natin ang Lord endured and suffer for our sake. Kaya siya nagpakahirap ang Panginoon, namatay ang Panginoon, lahat iniis niya para lang tayong maligtas. Ganon po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya dapat lang na pakita rin natin yung mahal natin siya kahit ano yung nangyayari. Di pa ba kagaya yan? Ang dami-daming hindi nakaka-connect na po. Kasi ayaw nilang bawasan yung, ay naku, pambili ko na lang ito ng pagkain. Kaya bili ako ng loan para makapag-online ako. Dapat nag-endure po tayo. Alam naman natin na, for example, buti kayo, nandyan lang kayo, wala talaga kayong binabayaran. Pero yung mga ibang kapatiran po talaga, hindi man lang sila magtatabi dahil alam nila may Bible study, kailangan pong mag-load. Wala lang. So, walang insurance for the Lord. So, dapat tayo po, bilang mga anak ng Diyos, marunong tayong mag-endure, marunong tayong magtiis para sa Panginoon. Kasi time will come na aanihin din naman natin lahat yan eh. Tingnan po natin sabi sa 2 Timothy 2, 3-4 and 12. 2 Timothy verse 2, verse 3-4 and 8, verse 3. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Jesus. Verse 4, dapat katulad ka na isang sundalong nasa servisyo na hindi nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Verse 12, kung magtitiis tayo, maghahari rin tayo kasama. Amen. Di po ba? Napakaganda, no? Pag magtiis ka, maghahari ka kasama ni Kristo, ayaw mo pa ba yan? Dahil napakaganda po di po ba? Kaya daw dapat, yung pagtitiis natin, nakikihati tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. Maging kagaya daw po tayo ng sundalo na kung nasaan yung commander-in-chief, nandoon lahat yung mga sundalo. Sama-sama, walang humihiwalay. So, yun po yung pinag-aralan na rin natin na nakaraan, di ba? Walang iwanan. Ganon po dapat sa hirap at ginhawa. Hindi yung pag magginhawa lang tayo. Ano ba? Pag yung hirap, sa inyo na lang, ako lang yung ginhawa. So, dapat hindi po tayo ganon. Ano po, dahil sabi nga natin, bilang isang katawan lang tayo, kung nasaan yung ulo, naroon yung katawan. Sabi ko nga kagabi, pero lang siguro kung manananggal po kayo,
Ano ba yung manananggal? Pag lumipad yung kalahati na iiwan. So, saan po kayo doon? Sa kasama doon sa lumipad o sa kasama sa naiwan? Kayo po yung nakakaalam. Yan. Wala pong manananggal. Paglipad po natin, lahat tayo sama-sama pagdating po ng rapture day. Yan. So, dapat ganun po ang mga anak ng Diyos. Parang, di ba, kinakasal tayo sa Panginoon eh. Dapat yun yung vows din po natin, in richer or poorer, in sickness or in health, magkakasama ang mga anak ng Diyos. Ano man ang paghihirap, katulad yun, naghihirap tayo, dapat sama-sama pa rin po tayo para nakakapagtulungan po tayo. Ayan. Ganon po dapat ang enduring for the Lord. Bakit po? Ano sabi sa unang Korinto 13:7? Ano daw ang pag-ibig? Unang Korinto 9:7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala po, mapag-asa, at magpapatyaga hanggang. Hanggang kailan nagtsatsaga? Hanggang wakas. Mapagbata kahit anong hirap na pagtitiisan. Yan po ang tunay na pag-ibig. Hindi nga yung pag naghihirap na, ay, dyan na kayo. Aalis na, ayaw na nating makisama. So, dapat hindi po ganon. Mapagbata at nagtsatsaga hanggang wakas ang mga umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Hindi yung nga sabi natin, pag nahihirapan, alib muna ako, time out muna ako, sab muna ako. Yan, dapat hindi po tayo ganon. Paano po natin masusuklian nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin at sa ating kapwa. Sabi nga po, ano yung magiging resulta po pagka po ganyan po at tayo po ay mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang ating kapwa. Ano magiging resulta? Everything will work together for good. Ayun po yun, lahat ng bagay magkakasama-sama, gagawa po para sa ikabubuti nino ng lahat ng umiibig sa Kanya. Sabi sa Romans 8:28. Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay na magawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya ay sa Kanyang layunin. Yan, di po ba? Minsan tingin natin, ang pangit naman ang nangyayari. So, hindi po yun. Para sa Lord, hindi po yun. Basta mahal natin ang Panginoon, lahat ng nangyayari para sa ikabubuti po nating lahat. Kasi lahat ng nangyayari may purpose ang Lord. Meron siyang layunin. Bakit niya pinapahintulot ang mga bagay nito? May layunin ang Lord. Kaya kailangan nakukuha po natin yun. God always work for our good. Kailan? If we, number 1, live for Him. Number 2, if we observe carefully His command. Number 3, if we value our vows to Him. And if we endure for Him. So makikita po natin dyan yung LOVE. So, paano natin masusuklian, magagantihan ang pag-ibig ng Diyos? Pag-ibig din po ang ibibigay po natin sa ating Panginoon. So, yan po yung napakaganda na tinuro sa atin. Paano naman tayo kahit papaano? Hindi naman natin talaga kayang bayaran ang ginawa ng Lord. Hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Pero kayang-kaya po nating gumawa para ipakita ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kailangan may gawa. Hindi lang po yung kagaya ng inawit natin, mahal na mahal kita Panginoon, baka po sa bibig lang po yun. Diba? Dapat hindi po. Ang pag-ibig dapat may gawa. Ayan. Sabi nga po sa unang Juan 3:18-19. Bilang last verse po natin. Unang Juan 3:18, verse 18, mga anak, huwag tayong magmamahalan sa salita. Hindi ipakita natin sa gawa na tunay tayo sa mga mahalan. Verse 19, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang paraan. Amen. Ayan. Huwag daw po magmahalan sa salita lamang. Dapat po nakikita sa gawa. Napapakita po natin na mahal po natin yung ating mga kapatiran, di ba?
napapakita po natin yan na ang Panginoon, ang pagmamahal natin sa Panginoon, dapat nakikita po yan sa atin para na sa ganoon panatag po yung ating kalooban sa presensya ng Diyos. Kasi syempre, di ba, pag hindi mo mahal ang Lord, hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi ka mapapakali. Parang halimbawa yan, katabi ninyo, ay hindi naman nyo yan mahal. Di ba, hindi kayo mapanatag, hindi kayo at peace, pero pag lahat po kayo ay magkakabati, lahat kayo, mahal ninyo bawat isa, panatag yung kalooban po natin. Walang mong galit sa akin di ba? Hindi galit yung katabi ko sa akin Kaya wala pa tayong dapat sa ikabahala. So panatag yung kalooban po natin, lalong-lalo na sa Panginoon kasi alam natin na tama yung ginagawa po natin. No po, kapag napakita po natin yung gawa natin ay tama sa harapan ng Panginoon, yun po yung tunay na kahulugan ng Christmas. Because love is all about Christmas. Ayan. Yun po yung tunay na diwa ng Pasko. Ang pagmamahal ng Diyos na unang nagmahal sa atin at ang pagmamahal sa kapwa natin na mahal ng Diyos. Yun po. So ano man siya o sino man siya, love as the Lord and as a good Samaritan. Yan po yung pagmamahal na gusto makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Po, throughout the year yan, hindi lang every December, hindi lang yung pag sasapit tayo yung December, sasabihin na season for giving, season love month. So hindi lang po yan. Every day is Christmas Day para sa mga Kristiyano because Christ is born in our hearts. Nasa puso niya ba pa ang Panginoon? Diba? O nasa iyo na yan Kaya Christmas every day. Yan po yung dapat. Sabi nga doon sa text natin kanina, naway manahan si Kristo sa ating puso. Dapat laging nasa puso po natin ang Panginoon. Para mag-ugat tayo, maging matatag tayo saan? Sa pag-ibig. Yun po yung text na binasa natin kanina upang maunawaan natin kung gaano kadakila, kaluwang, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po yung pag-ibig ng Lord na binigay sa atin. Nang sa gayon po, diba, ang pag-ibig na to ng Lord ang magbibigay sa atin ng kapuspusan or the fullness of God. Mapaka sa atin po yan pag nakikita po yung marvelous love ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano po yun? The Spirit of Christmas be always in our heart. Ayan. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Christmas to all po. Hindi po yung sabihin natin na ang Christmas malungkot kasi wala tayong ganito, wala tayong ganyan, wala tayong ganon. Dapat masaya po tayo palagi dahil nasa atin na po si Kristo na ating Panginoon. Amen po. Praise and glory to God. Salamat po ng maraming Lord sa dakilang pag-ibig mo. Sa kamanghamang ang pag-ibig ng Panginoon. Sige po, tayo na po lahat ay tumayo. Basahin na po natin ang ating awit 91. Awit 91 verse 1. Siyang naghahanda ng tuktok ng pataas-taasan at nanatili sa kalinga niya ang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, O katangan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya ang sarili ng kanyang malagay na pakpak. Sa kalinga niya ang natitiyak mo, ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusot pagsapit ng araw. Minsan bang ang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamahan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa Panginoon iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinaglalastan.
Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsandalan at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ikay mapahama at walang daratal kahit anong uri ng mga pag-iirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, siyang susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong natalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, sa mabagsik, di ka maana sa marsipiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y ikinantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hinahin ay sasakluluan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paralaman. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at ang atitiyak ng katamuhin nila ay kaligtasan. Praise the Lord. Napakaganda po ng pangako na ito ng Panginoon na po dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sige po tayo.